Magandang gabi mga Bulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Biyernes. PBBM na magitan sa alitan ng Thailand at Cambodia sa sideline sa ASEAN Summit. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang trilateral meeting ng Thailand at Cambodia sa sideline ng 48th ASEAN Summit sa Cebu upang pag-usapan ang kanilang border dispute. Naipagpulong si President Marcos kina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul bilang ASEAN Chair ngayong 2026. The Philippines approached this dialogue with utmost respect for both countries, guided by ASEAN's fundamental principles of respect for sovereignty, non-interference, and the peaceful settlement of disputes, as enshrined in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Tinalaay sa pulong ang pagpapatuloy ng dialogo at pag-iwas ng paglala ng tensyon sa border areas ng dalawang bansa. Matatanda ang sumiklab ang sigalot sa pagitan ng Thailand at Cambodia noong 2025 dahil sa pinag-aawayang teritoryo na nauwi sa armadong sagupaan na nagresulta sa pagkamatay ng humigit kumulang 150 na katao at paglikas ng marami. Nagkasundo naman ang dalawang panig na ipagpatuloy ang usapan sa pamamagitan ng kanilang foreign ministers habang pinalawag din ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo. The Prime Ministers have agreed to task the respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples. Tatlong minero arestado sa illegal mining, 15.6 milyon na halaga na equipment kumpiskado. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Sa isinagawang operasyon ng Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City, inaresto ng mga otoridad ang tatlong minero habang nakumpiska naman ang aabot sa 15.6 milyong halaga ng mga mining equipment na gamit sa illegal na pagmimina. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, walang kaukulang permit mula sa Mines and Geoscience Bureau Northern Mindanao, MGBTED, nang mahuli sa akto ang paghuhukay sa mining area ng tatlong suspect na hindi muna pinangalanan. Hindi na pumalag ang mga suspect matapos makorner ng arresting team. Nagbubulgar, Brian Kitson. 1.4 milyong pamilya graduate na sa 4Ps. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Mahigit 1.4 milyong pamilya na ang nakagraduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula 2022 ayon sa Department of Social Welfare and Development. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, patunay ito na nakakaahon na sa kahirapan ang mga pamilyang dating benepisyaryo at kaya ng tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Dagdag pa ng DSWD, bahagi ito ng pag-aangkop ng programa batay sa updated data ng Philippine Statistics Authority. Nagbubulgar, Jenny Albason. Pamamato ng laptop kay Attorney Poa, itinanggi ni VP Sara. Para sa Boses ng Katotohanan, narito muli si Brian Kitson. Mariing tinanggi ni Vice President Sara Duterte ang isyu ng umano'y pamamato niya ng laptop sa kanyang legal counsel na si Attorney Michael Pua. Giit pa ng pangalawang pangulo, maikakatogera niya bilang basurang chismis ang nabanggit na kumakalat na fake news. Nagawa lamang anya ng mga naninira sa kanya. Never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague, o sa isang empleyado, o sa isang abogado. Pinabulaanan na rin ni Attorney Pua ang issue at sinabing hindi ito magagawa sa kanya ng Vice Presidente. Nagbubulgar, Brian Kitson. Ngayon naman tumungo tayo ay Kim para sa Boses ng Bayan. Sa gitna ng mainit na isyu at usaping kinaharap ng bansa, mahalaga marinig ang boses ng karaniwang mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kim Plagata at samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino hinggil sa di umanong pangbabato ni VP Sara ng laptop sa kanyang attorney. Kung nagawa niya siguro yung masama loob niya, siguro may basihan siya. May nasabing hindi maganda. Diba? Hindi naman siguro mananakit yung isang tao kung walang sinabing hindi maganda sa kanya o talagang hindi niya matanggap yung ganong salita. Dapat hindi niya binato. Attorney yun eh. Dapat kinausap niya lang na mabuti. Ayaw ko kung bakit niya binato. Siguro napikon siya. Mahirap po manghusga sa mga ganong nangyayari kasi di po natin alam yung dahilan tsaka mga rason po nila. Para po sa akin, kahit na po ano pong issue yung meron, masama pa rin po yung manakit at yung
Ganon. Pwede lang po idaan sa maayos na usapan. At yan ang mga opinyong ating nakalap sa araw na ito. Para sa Boses ng Bayan, ako si Kim Plagata, nagbubulgara. Matet de Leon, nilinaw kung para kanino ang viral post na walang mana. Nag-viral kamakailan si Matet de Leon matapos niyang ibahagi sa social media ang isang makahulugang post kasama ang kanyang mga kapatid na sina Lotlot, Kenneth at Kiko na pawang inampon ng yumaong superstar na si Nora Honor. Sa caption ng kanyang Facebook post, sinabi ni Matet, "Ito nga pala ang ngiti ng mga ampon na walang mana. Mukha ba kaming may pake?" Sa panayam niya sa programang Fast Talk with Boy Abunda, nilinaw ng aktres na para umano sa mga basher ang naturang post matapos silang makatanggap na masasakit na komento tungkol sa isyo ng mana. Yun naman po yung sinasabi ng mga tao na wala kayong mana, wala kayong karapatan pamanahan. Laging ganun. Iginiit din ni Matet na wala silang hinihinging mana at nagpapasalamat sila sa lahat ng ibinigay ni Nora Honor sa kanila. We're grateful to her. I'm here with you, talking to you, Tito Boy, because of my mom. Humiling din siya ng respeto para sa kanyang mga kapatid laban sa mga mapanirang komento online. Singer-songwriter na si Billie Eilish hindi nagpatinag sa kaliwat ka ng batikos online. Para sa Boss na Katotohanan, narito si Mabel Viron. Muling ipinahayag ni Billie Eilish ang kanyang matinding paninindigan laban sa pagkain ng karne. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi niya ang ilang graphic videos ng pagkatay sa mga hayop habang diretsahan niyang sinagot ang mga bumabatikos sa kanya. Giit ni Billie, mahalagang mapanood ng publiko ang dokumentaryo tungkol sa meat industry at epekto nito sa mga hayop at kalikasan. Aniya, nakakapagod na raw na ginagawang kontrobersyal ang pagpapakita ng malasakit sa mga buhay na nilalang. Dagdag pa niya, hindi mo masasabing may malasakit ka sa hayop kung kumakain ka ng karne. Nagbubulgar, Mabel Viron. Bugoy Drilon, balik sa paggawa ng kanta bilang independent artist. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Jomar Martinez. Matapos tahakin ang landas bilang isang independent artist, nagbabalik si Bugoy Drilon sa music scene kasabay ng paglabas ng kanyang comeback song. I'm privileged po na nagawa ko tong pagiging independent ko po with the help of people na really believe in me. So, it's a milestone po na I am grateful. Excited naman si Bugoy na muling mapakinggan ng publiko ang kanyang musika at umaasa siyang susuportahan ng fans ang panibagong yugto ng kanyang career. I'm forever grateful po ko sa lahat ng binigay niyo po sa aking support and tulong. Hindi naman po ako nandito sa posisyon na ito kung wala kayo. So, kapit lang. Maraming salamat sa tiwala at paniniwala niyo sa akin. Nagbubulgar, Jomar Martinez. Mayweather at Zambides nagharap sa unang face-off. Matapos ang unang face-off nitong umaga, former world champion at undefeated boxer na si Floyd Mayweather kumpirmado dang aapak muli sa loob ng ring para sa isang full contact exhibition. Makakaharap ni Mayweather ang Greek kickboxer na si Mike Iron Zambides na isang 18th-time world champion sa larangan ng kickboxing. He's not only a kickboxer, he's also a boxer. He started from boxing. He was 3 years in the national team of Greece, and his strong weapon is boxing. He has 87 knockouts with boxing. Sa ad ni Mayweather, official match mano exhibition, ang gusto ng mga manonood ay entertainment. Whether it's an exhibition or a real competition, people still want to be entertained. It's all about entertaining the people. Gaganapin ang laban sa Telecom Center o aka Olympic Complex Athens sa darating na June 27. Michelle, nananapak ka ba pagka nakagalit ka? Hindi, no, good girl ako. Pero kasi diba si VP Sara, may nasapak na siya dati na pulis siya. Yes, parang nagkaroon ng confrontation dyan nung meron siya kausap na pulis. Medyo napuruhan yata ni VP sa mukha. Pero to be fair naman talaga, baka naman talaga may pinanggalingan yung galit niya, right? Yeah, it can also be a sign of as if you're passionate about something. Yeah. Sometimes things can get out of hand. Although we do not tolerate violence. Pero baka kasi merong storya behind it. Pero tinanggi naman ni VP Sara
na nang bato siya ng Hindi laptop. naman niya, nagbato nga siya. Oo. So Friday na naman, mga kabulgar. Michelle, saan ang lakad mamaya? Trabaho pa tayo hanggang 5. Oo nga, meron tayo palang shoot pa hanggang mamaya. But I guess, happy weekend guys. Happy weekend! At yan ang mga boses na nangibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino. At para sa iba pang mga boses, tumutok lang sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari kayo bubisita sa aming mga social media accounts. Ako si Thons Edanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, pahingayin pa rin ang boses ng bayan.